Isang maleta lang naman katapat ni Idol, halata naman. Negative boss ang dating ni Idol ngayon. Yun na nga, negative nga siya. Kasi ano po ang mas gusto ng tao, yung pinag-uusapan ka, pag politiko ka, ano mas gusto mo, yung pinag-uusapan ka o natabunan ka na lang? Baka mag-DDS na si Rapi kaya nilalaglag ng mga Marcos. Nilalaglag na. Palagay mo, Boss Baz, hindi nahatiran ng maleta si Boying at ibang kinabangan niya at ng pamilya? Palagay ko po, iba yung ano, iba yung kalaboying eh. Hindi po diyan sa maleta na yan. May ideya naman kayo, di ba? Remember, Pogo. Hindi ko sinasabi involved sila, kaya lang sila yung nagbenta nung ano, di ba? Kanila yung Pogo sa Cavite, yung pinagtayuan ng Pogo. Malamang kumita sila ron kasi yung mga poguhan, daming kinita ng mga nagbenta ng o nagpaupa sa mga pogo. Di naman, kung hindi ako nagkakamali, parang kanila dati yata yung lugar na yun. Baka naman sa tigas ng mukha, 250 pesos lang. Ay hindi, hanggang 200 lang ako. 200 ko, kinakailangan may madali lang naman ako mapasaya. Boss Bad, si Rapi Tulfo, hindi rin niya iiwan sa pamilya niya yung bilyon niya. May Viva Max Foundation. Wala, boss. Justin Chua Coreano. Oh, walang pumapatol kay Badong. Corruption ang dating ng pagiging galante sa babae. Kaya lang nga po, eto po yan eh, no? Ikaw, gusto mo maging presidential contender. Hindi ka naman pinag-uusapan. 'Di ba? Wala naman po nagsasabi sa kanya na pwede siya maging presidente. Nung bagong pasok po yan si Rapi Tulfo, ala Grace po din niya na, ito pang presidente na to. 'Di ba? Totoo. Sa totoo lang. Eh ngayon, may nagsasabi pa ba na malakas siya bilang presidente? Wala na eh. Kasi yung projection niya na magaling siya, na may instant justice, na kaya niyang lumutas ng mga problema, hindi nakikita ng tao yan nung senador siya. Kaya sabi ko nga, may mga nagtatanong, bakit parang humina si Rapi Tulfo? Hindi po. Ang level niya talaga, pang ganong mga problema lang. Rebel niya, ano na yan eh. Yung kondo ng mga kasing ko nawala ng kita since pina-freeze daw ng mga Chinese bank accounts. Malinis ang Sarimulya, baka hindi gastusin ng intelligence funds at bulsa na lang. Kaya ligtas, hula lang naman. Perli Taular. Mahirap pong mag ano eh, eh, yun na lang napapwesto niya yung kapatid niya, tsaka siya. Tsaka ang lakas, ang kapangyarihan po ng mga Rimulya. Ngayon, Sir JCC, shoutout bossing morning. Island Cove. Ayan, Island Cove in Cavite kay Boying yun, Boss Buds. Alam ko yung dating kanila yun. Di ba? Dating kanila. Torina Jabala, likewise po ma'am. Pwede kaya ipatulpo si Rapi Tulfo? Nabitag na yata. Island Cove Cavite, di man lang nasilip yan ng gobyerno. Ang lakas talaga eh, no? Melyonario. Good morning, Ma'am Astrid Elia, MLSO. Efren, dapat or kailangan ng rebito. O, asan na kayo? Yung mga taga-FB. O, tignan nyo. Kung kailan ako sasagot na, tsaka hindi kayo nagpapakita. Alam mo yung purpose nila eh, manggulo lang. Ay, hindi natin nagulo si Badong. Uwi na tayo, uwi. Ngayon, very willing na ako sagutin yung mga katanungan ninyo. Wala na kayo. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Yung purpose nila, guluhin natin si Badong. Tapos na ako mag-discuss. Hindi nila ako nagulo.
Nakapagtrabaho po ako dun sa Pogo ng mga Rimulya sa Island Cove. Ah, Crazy Vlog, para saan po yung supplements? Ikaw talaga sa Bongeros Club. Yan. Hehe, Miss KB. Cheque or cash ang pang-tip niya. Boss Baz, hindi pa naman ni Sandro, hindi pa na naman ni, ano? Hindi pa namamana ni Sandro yung paggalaw ng panga ng tatay niya. Ante na nga nagsasabi, si Auntie Aimee na nga nagsasabi na turugista pamilya eh. Di ba hinahamon niya si Sandro na magpa-drug test sila lahat, pamilya? Deserving ni Ramon na mabugbog ni Raymart. Hello, Sandy Escolano. Hindi pa naman ni JCC para sa high cholesterol levels daw. Yung anak ni Tulpo na gumastos ng dinner at mamahaling alak, ba't di na pinatulpo? Yan din ba yung laging nahuhuli? Yan din gumastos ng mahal? Yan din yung lagi nahuhuli sa EDSA? Local politics, rivals ang Rebilla Rimulya sa Cavite. Good morning, Ma'am Chrissy Brooks, MLSO. Kaya pala nagpabotok si Idol Rafi. Hoy, FB, nasan na kayo? Patsabilyo at saka si Hil Lauroyo. Hindi ba kayo nagtagumpay? Pinulyawan siguro ng amo. Bakit hindi nyo na gulo si Badong? Yung purpose kasi nila manggulo lang eh. 'Di ba? Sasagutin ko sila habang kalagitnaan. Tayo ngayon, pwede kayong sagutin. Hindi na kayo kumikibo. Ayan. Gusto natin. Si Toyi man, gustong puntahan lahat ng bansa. Inggit ka na naman. Kaya pala, basta ako boss, kahit ano pa sabihin ng DDS, di bali na bukas si BBM pa rin ang presidente kahit na may it's too big pa. Randy Escolano, Santa Cruz is coming to town. Alam mo kung anong pagkakaiba, Hilaureo? Eto, pinagmamalaki ng kapatid yung ginawa. Yung pambababae ni, supposedly pambababae ni Idol Rafi. Walang katotoran yung banat mo. Labang mga tanong dyan ng mga malulupit. Gusto kong sumagot ng mga malulupit na tanong ng mga mula po sa mga imposibleng tao. Patsabilyo, pasok! Tanong ka na. Sandy Escolano, Santa Cruz is coming to town. Sabi ni Dante, mayabang ka raw, boss. Sino naman yun? Dante Barona ba? Yabang na lang nga meron ako. Pucha, ayaw nyo ba? Boss Buds, baka gustong gayahin ni Tulpo ang pagiging babaero ni PRRD. Ang problema, anal si PRRD. Si Rapi may asawa. Pwede bang conduct unbecoming yan? Pwede naman. Kaya lang wala namang magsasampa sa kanila eh. May mga tanong na rito. Papaano na lang yung programa niya na Idol Rafi Tulpo sa TV5 na siya ang tagapagtanggol sa mga babaeng binabastos tapos siya ang nang bastos. Hindi naman po. Napanood ko yung Chiching eh. Tuwan-tuwa pa siya nung sinasabi na galante yung idol natin eh. Duterte Manga Dynasty. Tapos na maligayang araw mga Duterte pag naipasa na anti-dynasty. So inaamin nyo pala yung anti-dynasty law ay anti-Duterte lang. Wala naman pong problema sa mga Duterte. Hindi naman po nila pwedeng pigilan si BP Sara na tumakbo eh. Nakuha nyo. Sila kabahan. Hindi pa nga natin alam kung ano laman ng anti-dynasty. Kasi simple lang po yan eh. Pag sinabi, alimbawa po, naging batas yan bago ang 2028. Ang sasabihin lang, bawal tumakbo ang maraming kapamilya. Diba? Di si BP Sara na lang patatakboy nila. Simple lang naman. Panggabi, ano lang po yan, projection lang po yan. Kasi ini-equate. Ganito kasi ang gusto ng mga dilawan. Paliwanag lang natin dito kay Hilaureo. Ang
projection po ng Dilawan, sila ay anti-corruption. No? Sila po nagsusulong ng anti-dynasty law eh. Kunwari anti-corruption sila. Eh hindi po nila binabanatan yung mga corrupt official. Hindi po nila binabanatan si Martin. Hindi po nila binabanatan si BBM. Paano sila magmumukhang anti-corruption? O ngayon, ang sinasabi nila, kaya may corruption dahil may sa dynasty. Kaya isusulong namin tong anti-dynasty bill. Wala po yan. Kahit po isulong yan ng isulong, hindi po magiging batas yan before 2028. Alam niyo yun? Naniniwala naman to si Hilario dahil uto-uto eh. Ang anti-dynasty law po, projection lang po ng mga Dilawan na sila ay may ginagawa. Pero actually, wala silang silbi. Matagal nang walang silbi ang mga Dilawan na yan. Project ng project. Tignan nyo si Bam Aquino. Ito ang mga pinapasa niyang bill. Alam na po ng mga tao na maraming magagandang batas sa Pilipinas. Lahat ng batas na umiiral, pag hindi pinondohan, walang silbi. Alam nyo ba yun? So ang kinakailangan mo, presidente na magpopondo sa mga matitinong batas. Kahit na po sabihin nyo na may, nagpasa ako. Ganyan yan si, halimbawa, pinagmamalaki ni Bam Aquino. Uto-uto kasi to si Hilario eh. Kaya pag sinabi niya anti-dynasty, uto-uto sila, kala hindi po yan mapapasa sa 2028 hanggang 2028. Maipasa man yan, hindi pa rin mapapatupad yan dahil wala pang IRR. Projection lang yan ng Dilawan na kunwari sila ay anti-corruption. Para nga naman, anti-corruption kami nagpasa ng anti-dynasty bill. Panay project. Wala na pong nakita yung Dilawan, project lang ng project. Kaya salita na salita, mahilig sa mikropono. Ibang Makino, lulan-lula. Kanya daw yung pre-college education. O kahit ba may pre-college education kung hindi pinondohan ni Duterte, wala rin po yan. Katulad ngayon, inaangal ngayon? Hinold nila yung pondo ng pre-education. Maraming estudyante yung hindi dapat scholar sila pero yung scholarship pinuhold nila. Sabi ni Herrera ng bagong henerasyon. Uto-uto kasi yung mga Dilawan sa mga leader nila eh. Kung ano sabihin, yan ang lulutas. Ngayon may problema, ang lulutas batas. Utot nyo. Ang tagalutas ng problema, executive, hindi yung batas.